Alrighty, mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire, and welcome back to Usapang Toxic Part 2. So, napanood nyo na ito. Ito, nakikita nyo to. This is Part 1. Habang ito naman, Part 2. So, ito po yung Part 2. I had to split it into 2 parts kasi nga masyadong mahaba. Ilang minutes pala to? Mga nasa 10 minutes and something seconds. So, masyadong mahaba yung part 1. So, I had to split it into 2 parts. So, ito na yung part 2. Ine-edit ko as of right now, mga kaunggoy. Magkakaroon ba ng part 3? Let's see what the future holds. Oh, and before we start this video, mga kaunggoy, I just wanna, send a short message, no? Like, nakalimutan ko i-mention to sa previous video, pero ito nga. This video is not for everyone, alright? So, itong video na to, kung makitid ang utak nyo at hindi kayo open-minded, then I do not suggest that you watch this video. Watch this video with an open mind siguro. Like, be open, no? Malay nyo, toxic kayo. Malay nyo, toxic tayo. Ganon. It's just a video, no? It's an aral video. It's a video study, mga kaunggoy. Kung ano ba talaga ang pagiging toxic, what are the characteristics of being toxic. Kung natamaan man kayo, then, I'm sorry, toxic ka kung natamaan ka. Pero kung hindi ka naman natamaan, then, it's all good in the hood. This is just a fucking video. It's just a normal, regular video that you see on the internet. Nothing to cry about, no? Kung hindi naman kayo toxic, hindi kayo matatablan ng video na to. Pero kung toxic kayo, then matatamaan talaga kayo sa video na ito. Kasi, sapul. Sapul talaga. Bullseye. So, without further ado, welcome to Usapang Toxic or Toxic Part 2, mga kaunggoy. DJ, let's spin that shit. Eto, malupit to. They're always the victim. Oh my God! Kahit sila yung mali, sila yung victim. Sila yung nagsimula ng issue, they will play the victim card. Ang lupit. Magaling na mga bata talaga, mga kaunggoy. A toxic, hindi ko alam kung ano yung word na to. Basta ito, putang ina. Basta hindi ko alam yung word na yan. To the need to be right is the tendency to play the victim. In a world where they can't be wrong, dysfunctional people will often default to being the wronged party. Kahit sila nagsimula ng away, tapos pumalag yung kabila, sila yung victim. Aba, ang lupit. Ang galing, no? Minsan nga, ito pa yung nakakatawa eh. Sila yung nagpe-play ng victim card, tapos ina-accuse nila yung kabilang side na yung kabilang side daw yung nagvi-victim card. When in reality, sila yung nagsimula ng bullshit. Ang lupit, di ba? Ang lupit. If someone appropriately challenges them, they tend to experience that challenge as an accusation or attack. If a situation doesn't go their way, they tend to attribute their failure to other people or forces. This worldview serves a few purposes: to enhance their identity, generate sympathy or attention, and let them off the hook, because toxic people, generally speaking, also struggle to take any real accountability for their actions. Enough said, wala na akong sasabihin. Kung marunong kayo umintindi ng Ingles, ayun na yon. Putang ina, ayun na yon. They are judgmental. Let's be honest, mga kaunggoy, lahat tayong mga tao judgmental tayo. It's in our nature to judge, no? But a toxic person embraces and acts on those judgments to a problematic degree. They tend to view the world through a very rigid lens of usually negative and self-serving opinions. They struggle to approach people with empathy, curiosity, and openness. Mga hindi open na tao, ayaw nila sa opinion ng iba, basta opinion nila tama. Kung ano ang opinion nila, yun na yung facts. Yun na yun. Kung ano yung nasa isip nila, yun na agad yun, no? As a result, criticizing and gossiping are almost a sport to them. Hobby na nila ang pag-criticize at pang-gossip, pang-chichismis. Hobby na nila yan, no? It's part of their fucking life, no?
Yung tipong lahat na ng post sa Facebook profile nila, puro issue. Like, ang dami kong nakikitang ganito sa FB, mga kaunggoy, no? Meron silang pinaparinggan, tapos, as in, sa loob ng isang araw, yung FB profile nila, mga 7 or 8 or 10 times sila nagpo-post sa FB, and lahat ng post nila sa FB na yon ay puro issue. Yun lang yung laman ng FB nila. O, di ba? Ang toxic, di ba? Napaka-productive, no? Napaka-productive talaga. Magiging successful talaga kayo niyan, no? Tuloy nyo lang yan. Magiging successful kayo dyan, mga kaunggoy. Of course, that criticism or gossip usually serves to boost their self-esteem. Ibig sabihin, yung chismis na pinagpo-post nila, yung mga pinag-spread na shit nila, pang-boost ng ego nila. Or mask their envy by diminishing another person. Inggit! Ayaw nila ng may mas lamang sa kanila. But when a person consistently and unkindly judges other people in situations, consistent, mga kaunggoy, consistent sa pagiging judgmental at sa pagchichismis, mga kaunggoy, aba, napakalupit. And struggles to appreciate another angle on them, that's when this quality becomes toxic. Ibig sabihin, pag consistent yung pagiging judgmental nila, ibig sabihin toxic na yon. Ang mga toxic na tao, malungkot sa buhay. Kawawa naman, mga kaunggoy, no? Napakakawawa naman. Ito, very self-explanatory na to. They're all take and no give. Basically, sa isang relationship, love man yan, or friend, or professional, or kung ano man, basta kahit anong type ng relationship, professional or personal, no? Give and take dapat, in my opinion, no? Basta hindi yun one-sided lang. Yun na lang, mga kaunggoy. Yun yung pinakamadaling explanation. Kailangan both parties, mga kaunggoy, no? Give and take. And last but not the least, self-explanatory na din, they leave you feeling drained. Ano ang pakiramdam nyo after dealing with a person, no? Drained na ba kayo? Or parang ayaw nyo na yung negativity or toxicity ng isang tao? Ganun ba nararamdaman nyo? If yes, then I think toxic yung tao na yun. Cut them off, no, mga kaunggoy, no? Kasi nga, madedrain ka doon. And base sa experience, mga kaunggoy, nakakapagod eh. Parang hindi productive, no? Wala kang na-achieve. Hindi ka magiging successful dyan. It's a waste of time, no? Dealing with toxic people, it's a fucking waste of time. Wala akong pakialam sa negative side ng buhay ng ibang tao. Wala akong pakialam. I do not give a shit if this person is negative or kung ano man. Wala akong pakialam. Yes, we can joke about it from time to time, pero pag lagi na lang, tapos puro na lang hate, puro na lang bash, puro na lang katoksikan, ayoko. Like, leave me out of that shit. It's not productive, mga kaunggoy. Isipin nyo, ilang oras kayo nagsispread ng negativity, pinag-uusapan ng ibang tao, nagiging toxic ka sa social media or kung saan man, basta nagiging toxic ka, tapos mga ilang oras ka nagiging toxic. Hindi ba nakakapagod, mga kaunggoy? Ano na-achieve nyo? Like, nagiging productive ba kayo? Ito para sa akin, imbis na maging toxic tayo for how many hours, like let's say 3 hours kang nagiging toxic, putang ina, sa loob ng 3 hours na yon, marami na ako na-achieve nun. I could learn a new skill, learn a new language, go to the fucking gym, or kung ano man, like have a life, no? Ito, mensahe ko sa mga toxic na tao. Wala ba kayong buhay? Pinagkakaabalaan? Like, ito, try nyo lang. Try nyo lang maging productive, no? Like, find something, a hobby, or kung ano man, to better yourselves, or better the entire world, or kung ano man, better your paligid, no? Hanap kayo ng hobby, tapos focus kayo doon, no? Try natin mag-reach sa mga successfulness natin, no? Like, try lang natin, no? Try lang natin, mga kaunggoy. Like, baka pag nag-focus tayo sa mga sariling buhay natin and sa mga sariling success natin, baka naman, umunlad ang putang inang bansa na to, no? Malay nyo naman. Like, lahat tayo successful, edi yung buong Pilipinas successful na din, no? So, malay nyo, no? Like,
try natin, no? Try natin mag-focus sa sarili nating success, no? And with that being said, napahaba ako, napakaganda kasi ng topic na to, no? 10 minutes is not enough to talk about this topic, mga kaunggoy. Sa tingin ko, kailangan podcast to, Soon, siguro, hihimayin natin ang isa't isa nito. Gagawan ko ng podcast to soon, no? Like, abangan nyo yun, mga kaunggoy. It's very exciting, no? Ulitin ko to, pero in podcast format naman. So, what are your thoughts on toxic people, toxic shit? Ano masasabi nyo sa topic na to? Put it in the comments below and let me know. And that's the bottom line because Manong Jairez said so. Sa tingin ko, kung magiging toxic man kayo, i-make sure nyo na kumikita kayo. Mga nagre-react sa mga issue topic. Siguro kung kumikita kayo doon, all goods yun siguro, no? All goods yun kasi yun yung kabuhayan nyo, no? Ginagawa ko rin yun minsan, no, mga kaogoy? Pag may issue ng iba, pinag-uusapan ko sa isang topic ng video para lang kumita ng pera dito sa YouTube. Yun, okay pa yun, no? Kasi the ends justifies the means. Kasi kikita ka ng pera doon para sa pamilya mo and para sa'yo, no? So, ayun lang naman. Yun lang yung final thoughts ko. Manong Jaire has gotta head out.